Ngayong gabi sa Diyos at Bayan. Bukod sa bagong taon, muling ipagdiriwang sa buwan ng Enero ang National Bible Month. Bakit ba ito ginugunita? At ano nga ba ang kahalagahan ng Biblia para sa tao at para sa bansa? Alamin ang iba pang mga tanong at sagot sa Tapatang Diyos at Bayan. Ayon sa pag-aaral, Biblia pa rin ang nangungunang librong binabasa ng mga Pilipino. Ngunit marami ba sa kanilang may memorized na verse o chapter? Abangan natin ang tugon ng masa sa nakakaalarma. Magandang gabi Pilipinas! Ako si Alex Tinsay at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Happy Bible Month, everyone! Ang Pilipinas ay tinuturing na isang Christian nation. 89% ng ating populasyon ay mga Kristiyano. At ayon sa survey, 64% ng Filipino adult readers ang nagsasabing binabasa nila ang Bible. Totoo kaya yan? I-test nga natin sila. Ako si David Paul Farma. Tara! Meron kaya kayong verse na kabisado kahit isa lang? Grade 12, kuya. Ngayon wala na. Huwag ka matakot tumawid ng dagat. Kasama mo kung tatawid. Anong verse po yun? Basta sa isa tayo. Matthew 4:4. Hindi lahat ng tao na sa pagkain, kundi sa mga salita ng Panginoon. Sino po yung unang nilikha ng Diyos? Si Adan. Si Eva. Eva? Adan? Si Moises po ba nakapasok ng Promised Land? Oo. Opo. Sino ang hindi sumakay sa barko o arko ni Noah? A. Leon. B. Elepante. C. Aso. D. Isda. Isda? Okay, thank you. Isda, sir. Isda. Elepante. Ilang beses tinanggi ni Peter si Jesus? 3? Delete po. Dalawa. May sinabi po ba sa Bible na may drum roll bago bumagsak ang walls of Jericho? Wala naman. Sino po ang pumatay kay Goliath? Ay, hindi ko na po matandaan. Asan yung ba? Ano ba itong pangalan niya? Teka muna, kuya. David. David. Ilang araw po ginawa ng Diyos ang mundo? A month or weeks lang? Tuwing kailan po dapat po ba nagbabasa ng Bible? Araw-araw. Depende po kung kailan gusto. Every time na may free time ka din after work. 2 times a day po, yung pagtulog po sa kayong paggising po sa umaga. Depende po talaga sa tao po yung pagbabasa eh. Kung talagang as in devoted po kayo, gano'n po. Pagka po araw ng linggo, Sabado, taka po Miyerkules. Bakit yung ibang araw po wala? Siyempre po, maghahanap buhay naman tayo. Bago matulog sa gabi, tsaka pagising. Kasi blessing na po pag nagising tayo ng kinabukasan. Pag natulog po tayo, di natin alam kung ano mangyayari kinabukasan sa atin. Sa tingin nyo, ano po yung mga benefits na makukuha nyo kapag nagbabasa kayo ng Biblia? Kababaan loob, ginawa sa iyong pag-iisip, saka magaan ang buhay mo. Pagtanggap mo sa Panginoon, relasyon mo sa Kanya, alam mo kung paano mo hawakan ng sarili mo sa mga pagsubok. Yung biyaya, sir, tsaka sa kalusugan, bigay no na sa taas natin. Mayroon po kayong malalaman about po sa sacrifice po ni God. Nakakabuti sa mga tao. Nalalaman po natin saan po ba talaga tayo nanggaling. Kung saan po ba tayo nagsimula o saan tayo nagmula. Para sa akin, pwede niya ring mabago yung buhay mo. Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night. Then you will be prosperous and successful. Joshua 1 verse 8. Yan ang promise ni Lord sa buhay mo. Gusto mo ba yun maranasan? Simulan mo nang basahin ang Biblia. Makikita at mararamdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Muli, ako si David Paul Farma. God bless you all!
Ngayong buwan ng Enero, madalas sa mga Pilipino mag-celebrate ng New Year's Day. Ngunit bukod sa pagdiriwang ng bagong taon ay ginugunita rin natin sa buwang ito ang National Bible Month. Noong simula ng dekada 80 na magkaroon ng National Bible Week sa buwan ng Nobyembre, inilipat ito ng Enero sa bisa ng isang presidential proclamation ni Pangulong Corazon Aquino noong 1986. At sa bisa naman ng Presidential Proclamation number 124, formal na pinuklama ang buong buwan ng Enero bilang National Bible Month. At sa taong ito, ang National Bible Month theme ay God's Word brings life, love, integrity, faith, engagement to our hearts and to our homes. Sa oras na ito, malalaman natin kung ano ang kahalagaan ng buwang ito at paano nagbibigay ng love, integrity, faith, and engagement ang salita ng Panginoon. Tapatan na po tayo, makakausap po natin si Bishop Leo Alconga, ang National President ng Philippines for Jesus Movement of PJM at ang General Secretary ng Philippine Bible Society, walang iba kundi si Ms. Laura Valledo, upang pag-usapan ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito. Magandang araw po sa inyo, Bishop Alex, at sa ating mga taga-subaybay. Pagpalain po tayo ng Panginoon at matuto tayo sa ating pag-usapan sa pagdiriwang natin ng Bible Month, Bible Day. Of course, alam natin na significant yung pagbabasa ng Bible. Pero Bishop Leo, in real talk, bakit ba kailangan natin itong i-celebrate? At bakit po dapat na talagang gunitain natin ito para sa long term, no? Na paghubog sa ating hindi lamang ng kultura, kundi ng henerasyon ng mga Pilipino. Magaganda po yung binanggit po niyo, henerasyon ng Pilipino na dapat tumindig, sumandal at sumunod sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na tinatawag natin ang Biblia. Kasi po ang Biblia po ay sandigan ng kinabukasan ng ating bansa. Ang magandang layunin ng Diyos ay nasusumpungan sa kanyang salita ang Biblia. Lalo na ngayon sa nangyayari sa ating pambuligiran. Kailangan nating balikan kung ano ang kahulugan ng salita ng Diyos sa ating buhay at sa ating bansang Pilipinas. Naalala ko, ito pong Bible celebration, ang author po nito ay si Senator Manny Pacquiao at saka si Senator Joel Villanueva. Sila po ang nagtaguyod nito sapagkat ang kahalagaan po nito sa ating buhay, sa ating bansa ay hindi po matatawaran. Sapagkat kung ating pong balikan ang kasaysayan ng banal na kasulatan, ang sabi ni Jesus sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out of His mouth. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa pamagitan rin ng salita ng Diyos na namutawi mula sa labi ng Panginoon. Meron pong isang hari, speaking of the comparative situation ng ating bansang Pilipinas, sa unang panahon and biblical times, may isang hari, ang pangalan po niya si Josiah. He was 8 years old when he became king of Judah. At ang isa pong dalawang katangian ang sa kanyang buhay at kasaysayan, una po, siya po ay masunurin. Pangalawa po, masunurin po siya sa prinsipyo at patakaran ng salita ng Diyos. Ang laki po ng problema ng Israel at that time. At nang maghari na si Josiah ay nakita ng kanyang high priest na si Hilkiah ang banal na kasulatan. Nakakagulat po kung saan nakita ang banal na kasulatan. Nakatago po ito sa templo. Imagine that. Parang sa ating kapanahonan, ang Biblia ay nakatago lang kung saan-saan. Pero naman tuklasan nila, nag-declare si Hilkiah, si King Josiah, ng tinatawag natin na
transformation because they found the Word of God. At nagbago ang takbo ng bansang Juda at naging matagumpay at ang mga tao ay nagkaroon ng tinatawag natin na deliverance ang tagumpay sa kanilang ginagawa at ang Panginoon nagpala sa kanila because of the Word of God. Mahalaga po ang pagdiriwang natin to remind us that this nation needs the very powerful, authoritative Word of God that transform and fulfill God's glorious divine agenda for our people and country, the Philippines. Wow, ganda. Lalong-lalo na ngayon nasa crossroads po ang ating bansa. Alam naman natin lahat, lalong-lalo na yung naganap na pag-expose ng mga issues ng corruption, yung mga flood control. Laman po yan ang usapan sa bawat pagkainan. At halos lahat yan araw-araw sumasawsaw sa ingay na yan. Kaya nga po ang tema ng Philippine Bible Society ay life. Life, love, integrity, faith, at engagement sa mga tao. Ma'am Laura, paano po natin ito may paparating ang mensahe na ito? Itong sa ating pong tema, kaugnay sa current social fabric life ng ating pong lipunan. Opo. Ang tema pong ito ay pinag-usapan ng iba't ibang institusyon at faith council at nakita nga po yung kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya ay alam po natin, ito yung basic unit of society. Nagmumula ang lahat sa pamilya. Anong values yung natuturo sa pamilya? Anong values yung nakukuha sa pamilya? At importante po, sa bawat pamilyang Pilipino ay nandun ang salita ng Diyos. Kaya ito pong ating temang God's Word brings life. Ang life po ay love, integrity, faith, and engagement. At ito po ang magpapalakas, magkakaroon ng strong bond ang family at strong values ang family. Ito po kung sa pamilya ay magkakaroon po ito at lalakas kapag ka lumabas po sa society at dala-dala yung mga moral values na ito na may biblical base, ang impact po nito sa ating society. Sa palagay po natin, wala nang mga ganito pang mangyayaring mga usapin, lalo na sa panahon ngayon. Napakahalaga ho ng love. Pag sinimulan yung love at integrity na nandoon tinuturo sa Biblia, yun na po yung ating madadala kahit saan po tayo magpunta. Sa school, sa ating mga opisina, o sa kahit saan pong offices tayo nandoon, o anuman pong mga professionals ating pong ginagawa. Yung meaning ng life sa tema ng taong ito, Bishop Leo bilang mga Kristiyano at bilang the only Christian nation in Asia, sinasabi nga nila, yung bansa nyo masyado kayong religious pero sobrang korupsyon na talagang kumbaga sa ranking sa mundo parang wala ng pag-asa. Ano ba nangyari sa impact o influence ng salita ng Diyos? Hindi po ba yung meron din naman tayong mga yung body of Christ, nandiyan din naman ang mga leader. Meron po bang mali sa direksyon o yung body of Christ sa salita lamang, kulang sa gawa, they don't walk the talk? Bishop Leo, kailangan namin marinig yung sa loobin mo dyan at yung perspective para, kasi marami nanonood sa atin leader ng industriya, leader, pero sa simbahan, importante nga ito, mga leader ng simbahan mismo dapat marinig kung ano talagang dapat na impact na gawin natin bilang mga asin at ilaw ng mundong ito. Meron tayong kasabihan, charity begins at home. Nagsisimula po ito sa ating personal na buhay, personal na ating kaugnayan sa Diyos. Pag tinawag po natin ang buhay, ito po ang tinutukoy ni Jesus Christ sa John 10:10. I have come that they might have life
and that they might have it more abundantly. Ang tinutukoy po dito ni Jesus, yung buhay na nagkaroon at magkaroon ng karanasan ng pagbabago. Ang sabi kasi sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi doon ay tayo po ay nagkaroon ng panibagong ating katayuan. We have become a new creature and we have left the old past at we begin the journey of the new journey that is under the auspices and principles and pattern of God. Ibig ko pong sabihin, magsimula tayo sa ating sarili na magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Panginoong Kristo. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ito lahat ay pasya natin salita ng Diyos. Ang sabi niya doon sa salita ng Diyos, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Kristo. Ang sino mang mananampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Again, pinag-usapan ang buhay. Pero hindi ito ordinary na buhay. The text is not talking about physical life. It's talking about spiritual life. Sa palagay ko, itong tinutukoy ng tema ng celebration ng Bible Month. We are talking about a spiritual transformation, personal, family, and nation. But this is based on our relationship, personal relationship with God through Jesus Christ, and it begins with us personally. At ito po ay magkakaroon ng epekto sa ating tahanan, sa ating iglesia, sa simbahan, at magkaroon ng epekto ito sa ating komunidad. Kasi po, pag hindi po tayo, wala po tayong pinahawakan na ugnayan sa Diyos, lahat ng pinag-usapan natin about integrity, about transformation, wala po mangyayari. Kasi transformation begins in a personal matter. Changes begins in me and a personal matter. Kaya po, tandaan po natin, lahat po ng tungkol sa tinatawag natin na pagbabago. Kasi ang second focus ng theme na ito sa ating pinagdiriwang ang Biblia ay pagbabago. This is a call for us to return to God via His Word. Bumalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi ang kanyang salita, nandun ang prinsipyo kung paano tayo mamuhay. Nandun ang katiyakan ng ating ugnayan. Nandoon ang tunay na pagbabago ng tahanan, ng simbahan, at ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Maunawaan natin ang gusto ng Diyos. Maunawaan natin ang kanyang plano sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating bansa. Sapagkat napakahalaga po ang gusto ng Diyos na gawin sa ating bansang Pilipinas, sa ating mga leader, sa ating mga politiko, sa ating mga naghihikahos, at yaong mga nagtatamasa ng kayamanan ng bansa. Kailangan natin bumalik sa Diyos at magkaroon tayo ng pagbabago na nagmumula sa Kanya. Ma'am Laura, ayon naman sa National Readership Survey noong 2023, 64% ng mga Filipino adults ang nagbabasa ng Biblia. At dito, napatunayan ng aklat na ito ang may pinakamataas na porsyento ng binabasa. At alam naman natin, klaro ito at positibong salita para sa ating mga mamamayan. Nabanggit nga ni Bishop Leo. Ito ay naglalayon mabago, magkaroon ng pagbabago. Ay yung pagbabago, matagal na po nating sinisigaw yan. Kung ako nga po mismo, sumalang ako dyan sa pagbabago. Kaya tumakbo ko dyan sa eleksyon, kasama po yung ating brother Eddie para ayon sa salita ng Diyos, mabago. Madam Laura, ang tanong ko ay ganito. Bakit sa kabila ng mga
pagbabasa ng Biblia. No? At understanding the urgency of transformation. Ito po resulta parang lumala po People have become clever devils instead of being the light and salt of the earth. Maaari kayang hindi naunawaan reading the Bible for all it's worth, o kulang po tayo sa utilization, like parang yung DepEd maganong-ganon sa pagbabasa ng Bible, sa pag-introduce ng prayer, no? Ano ko yung tinitingnan natin? Saan kaya tayo nagkulang po? Mahabang panahon na po ng selebrasyon ng ating National Bible Month, ang lagi po nating pinopromote ay ang Bible reading sa mga local government unit. Na i-incorporate po nila ito, isama po nila ito during flag ceremony. Importante pong ang Biblia, katulad ng ating pangbansang awit, ang Biblia ay mahalaga din pong marinig ng ating mga kababayan. At lalo na po doon sa mga school, sa bata. Ang DepEd po nakikipag-tulungan din po, nakikipag-collaborate din po ang Philippine Bible Society sa ating DepEd directors, mga principals, mga school governance, even po ang ating undersecretary. Importante rin po na bata pa lang ay maunawaan na po nila ang salita ng Diyos at magkaroon po sila ng awareness na ang Biblia, lalo na po na-translate na po ito sa ating mga kani-kaniyang wika, heart language or mother tongue na sinasabi nga po natin. So, kung ito po ay mababasa nila sa mother tongue o sa kanilang sariling wika, mauunawaan na po itong Biblia. Lalo na po kung sasabayan natin ng panalangin, ihilingin sa Diyos na maunawaan natin ito. Maaring totoo po yung sinabi niyo po, no? Meron pong 60% sa ngayon ang nakakabasa ng Biblia. Ito po ay sa census po, mas mataas pa rin yung printed Bible na gusto nang basahin even ng mga bata at ng mga kabataan ngayon. Pero ano po ang bakit nagkakaroon pa rin ng disconnection o nalalayo pa rin sa itinuturo ng Biblia? Yun nga po, kailangan po natin unang-una unawain at panalangin na ipaunawa sa atin ng Diyos yung ating binabasang salita niya, na magkaroon po tayo ng kaugnayan, na ma-experience po natin siya habang binabasa natin ang kanyang salita. At dito magkakaroon po ng kaliwanagan, ng kaunawaan sa kanyang salita. Ngunit kung ito po ay babasahin natin ng para lamang sa head knowledge o may kaalaman lang sa salita ng Diyos, hindi po natin nakukuha yung taste of His Word, yung kanyang salita, yung kanyang yung puso ng Panginoon na sinasabi sa atin na nandoon sa kanyang salita. Yun po. Sa ating pong mga pakikipag-ugnayan ngayon, mula noon hanggang ngayon, nagka-campaign po kami even sa government offices. Meron na rin po silang during flag ceremony, meron na rin po silang pag-acknowledge na magkaroon po ng pagbabasa ng salita bago kasama po doon sa kanilang flag ceremony activities. So ito po hindi lang sa mga ganitong institusyon, maging sa mga hospital, sa mga orphanage, sa lahat po ay maipangalap natin, maging sa PNP po, sa ating Philippine National, sa mga police headquarters. Ito rin po, especially during National Bible Month, ay binabasa at nagkakaroon ng pag-proclaim ng salita ng Diyos. So, maaring dito ay magkaroon ng lalong interest at magkaroon ng desire na alamin pa. Once na marinig nila ang salita ng Diyos, magkakaroon ng ma-instill yung kanilang longing sa ating Panginoon na maunawaan din siya at matutunan ang kanyang salita. Siguro po kasi hindi pa rin naaalis yung mga challenges, The more na merong tayong pagpupursige na ilapit ang salita ng Diyos at ipakilala ang ating Panginoon sa ating mga kababayan, nandito rin po ang kaaway na talagang sinisira din o dinidistract niya
pinipigilan niya na tayo'y gawin ito dahil ayaw niya tayong bumalik. So saan po tayo susunod? Sama-sama po nating patuloy na i-campaign, sama-sama po nating patuloy na ipakilala, i-proclaim ang kanyang salita at ang ating Panginoong Jesus. Okay. Bishop Leo, ayon sa parehong readership survey, ng average Bible reader ay nakakapagbasa ng less than an hour a day. So para sa lahat ng mga readers at non-readers ng Biblia, ay ika nga, how do we read the Bible for all it's worth? Paano po ba dapat basahin ang Biblia? Palagay ko, nandito rin yung problema eh. No? Parang minsan yung salita ng Biblia, parang ginagamit nila i-quote, parang sa lawikain, pero sabi nga, how to read the Bible for all it's worth. Paano ba, Bishop Leo, ang pagbabasa nito, at paano kaya natin utilize ito na maging regular, maging habit, kasi yun po dapat maging habit, hindi lang yung, tingnan nyo yung sa mga bahay, minsan may makikita kayong Bible, parang pinaglumaan na, hindi nagagalaw, hindi nabubuksan Sa kabila ng marami na rin po talagang exposed sa pagbabasa ng Biblia. Bishop Leo. Kung ating pong pag-aralan, malapit na ang mga Israelitas pumasok sa Promised Land, meron pong hinabilin ang Panginoon sa pamamagitan ni Joshua. Kasi dito po, para maunawaan natin ang kalagayan ng Bible. Kasi nagbabasa tayo minsan, hindi natin naunawaan ang authority, power, at transforming power ng salita ng Diyos. Parang ordinary book lang sa atin Pero dapat maunawaan natin ang kalagahan, kapangyarihan, at ang salita ng Diyos na hindi lamang nagbibigay ng katiyakan ng ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo, kundi ito talaga ang gabay. Sabi sa Psalm 119:11, Thy word I hid in my heart, that I might not sin against you. Dito lamang makikita natin the power of the Word of God preventing us and protecting us from sinning against God. Dapat pag naunawaan ng tao yan, ito pala ang tugon ng aking kalagayan. Pangalawa po, ang sabi po sa Joshua 8:19, sabi doon, i-summarize ko na lang, ang sabi ng Diyos kay Joshua, pagpunta nyo doon, ito po nyo gawin, obey all instruction. Study the book of instruction, which is the Word of God. Meditate day and night. And then understand that this is the only way you will prosper and succeed. Ang kalagahan na tanggapin natin ang katuruan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kasi doon po sa 2 Timothy, una po sa John 5:39, ang sabi po dito ni Jesus, search the scripture because you think that you have eternal life. Utos mismo ni Jesus. Ang gusto kong sabihin dito ay hindi lamang maunawa natin may kapangyarihan ang salita ng Diyos, kundi ito ay utos ni Jesus. Kung kilala talaga natin si Jesus, may utos sabi niya, search the scripture. Ito po ay komposisyon ng pag-aaral, pagbabasa, pag-meditate, at paggamit ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang parmaraan na matuto tayo at magkaroon tayo ng kauhawan na bumasa sa salita ng Diyos. Ang sabi pa niya sa 2 Peter 1:20-21, ang salita ng Diyos ay hindi ordinary book. Sabi niya, it is not man-made. It is not even made by those who have the prophetic declaration, but it is the fruit of the work of the Holy Spirit. Kaya, kung makita natin ang kahalagahan nito, ay magkaroon talaga tayo ng interest na basahin. Kahit anong kampanya kahit anong promotion ng pagbabasa, kung hindi natin naunawaan kung bakit nga kailangan natin basahin ang banal na kasulatan.
Ang tao babasa pero hindi niya maunawaan kung ano talaga ang kahulugan niyan sa kanyang buhay. At ang sabi pa ng Panginoon, sabi niya, "This law or this book shall not depart from you." Ano po ibig sabihin nito mga kapatid, mga kababayan? Ang banal na salita ng Diyos, hindi kailangan mahiwalay sa atin. Marami na tayong mga bylaws, constitutional provision, kung ano-ano mga batas, pero bakit hindi nagkakaroon ng ganitong problema sa ating bayan? Sapagkat po, nahiwalay nila ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, huwag mahiwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay at sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Okay, maraming salamat, Bishop Leo. Ipagpapatuloy po natin ang ating pong pagtalakay dito po sa kahalagahan ng salita ng Diyos in accordance with the celebration of the Bible Month. Huwag po kayong aalis. We'll be right back. Ito po ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, nagre-review kung meron po tayong mga kamalian. At ito po ay nag-check, nagko-correct sa ating mga mali ring ginagawa. Nagbabalik po ang ating programang Diyos at Bayan at kasama po natin ngayon sa pagtalakay sa pagdiriwang ng National Bible Month si Bishop Leo, ang President po ng Jesus for Philippines Movement at si Ma'am Laura ang Secretary General ng National Bible Society. Well, bukod po sa ating mga sarili o bilang individual, Ma'am Laura, hindi rin po makakaila na ang pagbabasa ng Biblia ay napakahalaga, lalo na sa ating pamahalaan. Although may mga kilalang public servants na nagsasagawa na rin ng mga Bible reading at related activities, bakit po ba mas mahalaga na hindi lamang mabasa kundi maisabuhay ng mga leader natin sa pamahalaan ang Biblia? Sa paanong paraan po natin ma-encourage yung mga ganito? Opo, bakit mahalaga? Ito po ang teaching. Sabi nga po sa Deuteronomy, ma-quote ko po, 32 verse 47, "This teaching, yung words po ni God, are not empty words. They are your very life. So obey them and you will live long in that land across the Jordan that you are about to occupy." Yung teaching nga po ni Lord ay siya yung talagang salita ng Diyos. Ang ating pong mga government offices na nakabahagi o na nakakolaborate na i-incorporate po ang pagbabasa ng Biblia sa kanilang flag ceremony, especially po sa mga public servant offices. So, mahalaga po ang pag-uumpisa ng araw, uumpisa ng linggo, kasi ito po yung kung may baon po tayo at narinig natin, nabasa natin ang salita ng Diyos, itinutuwid po tayo nito. Sabi nga po sa 2 Timothy 3:16, ito po ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, nagre-review kung meron po tayong mga kamalian. At ito po ay nag-check, nagko-correct sa ating mga mali ring ginagawa. So ito po ay babantayan yung ating everyday life, yung ating thinking, yung ating sinasabi at yung ating nararamdaman. Sa gayon, mauunawaan po natin at maibibigay natin sa ating mga kababayan habang tayo ay nagseserbisyo ng mayroon pong pagkaunawa at pagkatakot sa Diyos. Kasi ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Maitago man po natin ito sa ating sa mga tao, sa mga kasamahan natin o sa mga pinagsisilbihan nating kababayan, hinding-hindi po sa Diyos. Alam po niya ang bawat iniisip natin. Alam po lalo niya ang bawat ginagawa natin.
So, importante po ito na maunawaan. Hindi lang po importante, talagang maging bahagi ng buhay ng bawat namumuno sa ating bansa ang salita ng Diyos, ang maging pundasyon ng kanilang pagsisilbi sa bayan. Maraming salamat, Ma'am Laura. Ayon nga po sa survey ng Pew Research Center, 81% ng mga Pilipino ang nagpahayag na gusto nilang maimpluwensyahan ng Biblia ang mga panukalang batas. Well, alam naman po natin na yung karamihan ng batas natin ay kulang yung perspective ng mga Diyos o sa Biblia. Mas marami pa yung mga behavioral, yung sabi ng mga batay doon sa mga perspective ng medical science, ng mga psychiatry, sabi ko nga behavioral. Pero pabago-bago yun eh. Pabago-bago yung mga ganong sabihin natin na basihan para sa batas. Kaya, kung bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, Bishop Leo, ano pong batas? Ano pong batas ang gusto ninyong ipanukala na ayon sa tema, prinsipyo o impluwensya ng Biblia? Palagay ko itong batas na ito na ating celebrate ay nakakatulong na malaki. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi na tayo maaari magdoble ng isang batas na kagaya ng sa batas ng Biblia sa ugnayan sa bansa at sa ating buhay. Ang problema kasi natin, Bishop Alex, ay number one, attitude. Ano bang attitude? Kasi tinanong nyo kanina, paano ba natin i-encourage ang Filipino people to read the Bible? May problema kasi tayo sa attitude eh. Number one, attitude, because sinasabi natin, hindi ko na kailangan yan eh. I am religious already eh. But religious but not righteous. Kasi hindi natin naunawaan kung anong kapangyarihan ng salita natin. Attitude natin na maging magpakumbaba tayo na, o nga, kailangan ko ang Bible. Kailangan ko ang isang pamaraan na magbabago sa aking buhay, sa aking tahanan, sa iglesia at sa bansa. Attitude natin na maging humble tayo na tanggapin na kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang power ng Diyos. Kailangan natin ang forgiveness ng Diyos. Lagi nating sinasabi ang, if my people shall humble themselves, humble, humility, turn from their wicked ways, and return to me, I will hear from heaven. I will forgive their land and forgive their sins and heal their land. Kailangan natin mabago ang ating attitude sa salita ng Diyos. Pangalawa, nagbabasa tayo pero wala tayong application. Hindi lamang attitude, kundi application. Paano natin i-apply ito sa ating buhay? Tingnan niyo po, Bishop Alex at Sister Beliado, ang dami namin nating batas. Pero sa dami ng batas na ito, ganito pa rin ang nangyayari sa ating bansa. Bakit po? Binabaliwala natin ang batas. Binabaliwala natin ang patakaran na nasa ating konstitusyon. Pero ito rin po ang problema natin sa salita ng Diyos. Nagbabasa tayo pero hindi natin ina-apply sa ating buhay. Attitude, application. And then, ang tinatawag natin na ito na po yung tinatawag na pagbigay natin ng halaga na mapabago ang ating buhay at ang ating bansa. Sa palagay ko, yung tanong mo, Bishop Alex, maganda po yun, pero
meron na tayong mga pamaraan. Ang batas ng tungkol sa Bible ay kompleto po. Kasi kung basahin mo po, ang rason bakit dinideklara ito, nandun din eh. Para sa kabubuti ng bansa, para sa kabubuti ng kinabukasan natin bansa. Naparoon po dito sa batas ng Bible law eh. Kung paano po talaga, bakit napakalaga ito. Kasi alam po ninyo, Bishop, the only country in the world who has a Bible law, Pilipinas. The only country that is celebrating Bible Month, Pilipinas. Kaya po, ang kailangan natin, nalalaman natin ay baguhin natin ang ating attitude at gawin natin ang pwede nating ma-apply mula sa salita ng Diyos. Kasi po, kompleto po ang ingredient ng salita ng Diyos pag binabasa natin. Kaya po, ang batas na kailangan natin isagawa ay ang number 1, obedience, pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Kasi ang Diyos nagsabi, read my word, apply my word, meditate it day and night. Yan po ang application yan eh. And ushered in the new transforming lives that will affect our nation and society. Hindi ko na po madadagdagan yung sinabi ninyo. Napakaganda. Talaga yun. Nagsisimula yun sa puso eh. Attitude, commitment, disiplina. At if I may add, kailangan po, Bishop Leo, i-restore natin yung high view natin sa scriptures. Na yung scriptures, they are life and spirit. O kasi ang dami na rin mga doktrina na pumapasok eh. Na nakakagulo. There's confusion. Diba po? So dapat bumalik talaga tayo purely sa words. Lalo na yung mga preacher. Bishop Leo, marami nang pumapasok parang entertainment. Kailangan talaga ibalik natin yung glory, yung grand view of the Word of God na ito talaga ang magta-transform sa bayan katulad ng panahon ni Haring David, ng panahon ng Old Testament. Sa panghuli po nating katanungan, Ma'am Laura, ano pong vision ang nais na makita ninyo sa mga Pilipino at sa kabuuan ng bansa patungkol nga po sa pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos ngayong National Bible Month? Ito po ay matagal na vision na rin at patuloy na vision ng Philippine Bible Society at transform Filipino people through God's Word. So, ito po yung ating inahangad, minimithi na mangyari sa ating bansa. Magkaroon nga po ng kaugnayan ang bawat Pilipino sa salita ng Diyos at sa ating Diyos. Ano naman po ang maaari ninyong iwan na verse tungkol sa pagbabasa ng salita ng Diyos para mapanghawakan naman ng ating mga viewers, Ma'am Laura? Opo. Sa ating pong mga kababayan, no, ang salita po ng Diyos, ang ating sabi nga po doon sa 2 Timothy 3:16 at doon sa John 13, banggitin ko lang po, I give you a new commandment, love one another. Dito pa lang po, meron nang sinasabing magandang bagay. Commandment po ito, love one another. Kung meron po tayong ganitong values, kung meron po tayong ganitong pagtingin sa ating kapwa, mahalin ang ating kapwa, at patuloy na sumunod sa mga katuruan ng Biblia, lalo na nga po sa sinasabi sa Biblia na doon po sa Diyos pa, lagi po i-meditate natin every day, araw ng salita. At tayo ay patuloy na lalago at magiging malapit sa ating Panginoon. Patuloy po natin yung ikinakampanya mula po sa Psalms, mula po sa mga awit, verse 1, at mula po sa mga kay Joshua na naging halimbawa kung paano ang salita ng Diyos ay kanilang longing every day na marinig, talagang na mabasa. Ito po ang kanilang buhay. Nawa ay maging buhay din po ito sa atin. Ang salita ng Diyos, these teachings are not empty words. They are your very life. Sabi nga po sa Deuteronomy 32, verse 47. Ang ating pong salita ng Diyos
ay ang ating buhay. Simulan po natin ito at magkaroon po ng purpose, meaning, kahulugan at kaunawaan tayo sa buhay. Ma'am Laura, meron po akong suggestion no, sa inyo sa ating pong National Bible Society para nga po lalong mapalaganap ang salita ng Diyos. Kasi po, nakikita ko yung, halimbawa sa school, meron silang mga Math Olympiad, Science Olympiad, Math Olympics. Pinapadala pa yan sa mga ibang bansa eh. At napapanood ko rin sa, halimbawa, sa ibang bansa nga, talagang yung mga Bible quiz, yan, may mga pa-contest, talagang may mga TV shows, no? At may mga talagang mga public competition, national, talaga pong malalaki ang premyo. Palagay ko, gamitin natin yan eh. Yung mga yung mga churches mag-compete sila para pagalingan ng mga Bible character, ng mga yan lang po, no? Yan ang naiisip ko eh kasi taga-media ako eh. Para maging exciting, 'di ba? Hindi yung kumbaga sa wala, lang tayo po, parang magulang na, sige, magbasa kayo ng Bible, magbasa kayo ng how do we make it exciting? Di ba pa? Ano po masasabi ninyo, Madam? Meron po tayong ganyan, no, kapartner sa collaboration din po ng Philippine Bible Society. Meron pong gumagawa nito at alam niyo po ang price. Trip to Hong Kong, trip to Boracay. Yun po. Kaya itong mga bata talagang from level 1 up to 2 hanggang national level, umabot po sila. At yun po yung nakakapag talagang every year po iyan. Yun yung kanilang trigger para talagang lalong magbasa ng salita ng Diyos. Kaya may mga kabataan at mga batang patuloy na pinag-aaralan ang salita Meron ng pa nga Diyos. yung sasabihin eh, saan matatagpuan ang quotation na ito ng Bible? Tapos uulahan mo kung anong verse. Di ba? Opo. Well, maganda po ang ating naging talakayan. So, Bishop Leo, meron ka bang panghuling pananalita? Nakakalimutan ko sabihin doon sa kanina na sabi ko, we have to change our attitude about the Bible. Makilala natin mahalagang Bible, makapangyarihan ang salita ng Diyos. And then, i-apply natin. And then, yung pangatlo, nakalimutan sabihin, it will result in adoration. Attitude, application, adoration, na talagang makilala natin na ang Diyos ay karapat-dapat natin sambahin. Si Jesus ay karapat-dapat natin tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. At sambahin siya. Ito na yan po ibig sabihin ng adoration. 2 verses lang po sa nangyayari sa ating bansa na napakalaga mula sa salita ng Diyos. Ang sabi po doon sa Proverbs 14:34, righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any people. And then sa Proverbs 29, when the righteous is in authority, the people rejoice. But when the evil one rules, the people mourn. Ito po ang kalagayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero may pag-asa tayo. Bumalik lang tayo sa salita ng Diyos. Apply natin at makilala natin ang tunay ng Diyos na karapat-dapat sambahin, paglingkuran na makakapito sa magandang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. God bless you all. Well, maraming salamat po sa ating po mga naging panauhin. Siyempre, Bishop Leo Alconga. Kilala naman po natin yan. Talagang magaling na speaker yan. Yan ang presidente ng Philippines for Jesus Movement. At ganoon din po si Ma'am Laura, Secretary General ng ating Philippine National Bible Society. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.